Nakita nyo naman guys, may leak na. So yung kabila hindi naman masyado, pero kasama ko na yan para isang baklasan na. So bago lahat, syempre babaklasin ko muna yung mga bolts niyan, tatanggal. So yun guys, nabaklas ko na yung gulong. Pinatulo ko na rin yung langis sa loob ng telescopic. So bago nyo nga pala kalasin yung buong assembly nung shock, huwag nyo kakalimutan tanggalin itong bolt na to na nasa ilalim na ito. Ayan, nasa ilalim. So para lang to sa mga first time na magdi-DIY, no? Ito yung guide nyo. Tapos yung gagamitin nyo pangpalas dito sa bolt na to, ito 6mm na wrench, Allen wrench. Yan, 6mm na Allen wrench. Yan yung swak dyan, no? Okay, tanggalin nyo na yun para madali lang hugutin yung telescope. Pag natanggal yan, pag natanggal tong bolt, madali lang hugutin yung telescopic. Hugutin nyo lang to, yung outer tube. Yan. So yun guys, nakalas ko na telescopic eh. Wala na siyang paa. Tanggal na pala yung dalawang ano. Ayun, yung dalawang. So ingatan nyo tong inner tube na huwag magasgasan dahil napaka importante nyan. Lagyan nyo sa pen yung paglalapagan. Then ito guys, natanggal ko na rin yung dust seal dyan sa ibabaw. So madali lang naman tanggalin yan, gamit lang kayo ng flat screw. Flat screw, then pasok nyo sa loob, susungkitin nyo lang siyang ganun. Tapos sunod nyo tatanggalin, huwag nyo kalimutan yung lock na to. So kinalawang na yun sa akin, meron naman ng pamalit. Tapos sunod na tatanggalin yung oil seal na nasa loob ito. So yun lang din, same procedure, gagamitin din yung to, flat screw. Ayan o. Medyo ano lang, walang tayo ng basaan pala. Panapin sa labi ng ano, outer tube para di magasgas. So yun guys, nalinis ko na yung mga parts ng shock, front shock. So ito hindi ko natanggal, lost thread yung bandang ilalim. So yun, kaya ginanon ko na lang, hindi ko na lang siya binaklas doon sa outer tube. So nalinis ko naman eh, nalinis na yung loob niyan. So yan, malinis na guys yung outer tube na yan. So next step na gagawin natin is lalagay yung oil seal. So bago nyo ilagay yung oil seal, lagyan nyo muna ng grasa yung or langis yung paligid. Yung grasa na gasolina yan, so ito yung tuyo yung paligid niya. Lagyan natin ng grasa or langis. So lalagay ko grasa kasi para hindi mag-penetrate yung tubig, kasi once na nag-penetrate yung tubig yan guys, dyan nag-start yung kalawang. So yung grasa meron siyang waterproofing. Waterproofing yun. So may ano siya, meron siyang protection sa tubig. Yan o. Nalagyan lang natin konti para hindi lagyan natin pati yung ano, yun na rin lalagay ko guys, grasa na rin sa paglalagyan ng nung lock dito. Yan. Yan. Doon lang naman uupo yung ano, dito lang naman uupo sa pinaka base na to, yung parang may gatla na yan. Diyan uupo yung oil seal. So ito na guys yung oil seal. Sa paglalagay naman ng oil seal, madali lang. Ang palatandaan kung saan yung ibabaw at yung ilalim, may palatandaan yan. So itong may mga marka na to, yan yung may mga markings na yan. Yan yung nasa ibabaw. So ito yung nasa ilalim, yung walang marka. So ganyan yung upo nya. Yan. Okay. So bago ko naman ikabit, ilagay yung oil seal. So meron akong gagawin. So babawasan ko ng kapiraso tong spring dito sa ilalim. Ayun. Ayun, babawasan natin to guys. Tong kapiranggot na to. Ilayin muna natin.
Yan. Ito na yung cutter. Konti lang. Yan. So, babalik na natin ngayon yung ulo. Ipak lang. Tignan natin kung effective to guys ha. So yun, dalhin ko na yung ano, mas matagal ang buhay. Lalagay ko muna tong oil seal. Yan. Yan. Pokpokin natin. Pokpokin gamit ang yung lumang oil seal. Mas gamit tayo ng rubber mallet. Yan. Pag ganyan na ano yun, yung luma, sabihin nakaupo na yun doon sa ano yung bago. Okay, ganun lang. Ayun na. Nakaupo na siya kasi once na nakita nyo na yung paglalagyan ng lock, ibig sabihin all goods na yung oil seal. Nasa tamang pwesto na siya. So yung lock ko naman, ito guys. Ayan. Bumili na ako kasi kalawangin na yung luma. So same, ganun pa rin guys. Ganun pa rin, lalagyan natin ng grasa yung paglalagyan ng ano, netong lock. Para ano, safety rin, safe din yung ano. Lagyan lang natin ng konti para hindi kainin ng kalawang yung ating ano, lock. Yan. Paglagay naman yan, napakadali lang yan. Kahit anong pwesto naman yan. Yan. Okay, tapos tulak natin ng flat screw. Okay na. So yun, nakaupo na yung ano guys, yung lock. So ganun lang yung step guys. So doon ako sa sunod na ano, outer tube. Okay. So ayun na guys, all goods na. Nalagay ko na yung oil seal tsaka dust seal. Ang purpose nga pala ba't ko binawasan yung spring sa ilalim ng oil seal para mas kumapit yung oil seal dun sa inner tube pag kinabit. So try lang naman. So napanood ko lang din naman yun, advice lang. So advice niya para mas tumagal daw yung oil seal. So yun, ngayon ilalagay ko na yung inner tube dito. Okay, so bago nga pala ilagay yung inner tube, lagyan nyo lang ng konting langis itong pagdadaanan ng ano, yung pag shoot dito. Yan, para mas smooth. Lagyan lang natin konti lang naman, hindi naman kailangan sobrang dami, dumulas lang. Yan, tapos shoot na natin dito. Ayun, no? Smooth na smooth. So ayun, next yung spring. So hindi ko alam kung tama yung procedure ko, no? So first timer lang naman. So ito guys yung spring. So ang paglalagay naman ng springs, ang position niya is yung dikit-dikit sa ilalim at yung medyo may space sa ibabaw. So ayan, shoot na natin yung spring. Yan.
Yan o. Okay. Yung ilalak na ilalim niya. Yung bolt na number 6. Yun o. Tapos lalagyan ko rin to ng konting grasa para hindi siya ano. Ay, okay. Yeah. So yun guys, all good na. Nabalik ko na lahat ng mga parts niya. All good, successful ang aking DIY front shock repack. So tingnan naman natin yung bounce niya.